very symbolic itong Hong Kong, Coach Oli. Kapag ang Hong Kong, kasi karamihan ng mga Pilipino nagtatrabaho, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho dyan sa Hong Kong. At ito yung mga hindi kumbaga parang mga nasa class CDE. Hindi ito yung mga mayayaman ng mga Pilipino. Ito karamihan ng mga katrabaho ng mga OFW natin dito, ano talaga, mga kasambahay. Oo. So bakit symbolic ito? Ito ang sumisimbolo sa estado ng Pilipinas, yung mga tao rito. Yung mga sinasabi nila na tumataas yung mga popularity ratings nila, subukan nilang pumunta rito. Kung kaya nilang mag-organize ng ganito na pagkakaguluhan sila na walang bayad, maniniwala ako. Pero kamakailan lang, meron daw isang senatoriable na nagpunta rito at naglakad-lakad dyan. Itago natin siya sa pangalang kalaban, kakampi ng kalaban. Itago natin siya sa pangalan na isa sa mga pinakasinungaling sa kasaysayan ng Pilipino. Yan, itago natin. So ngayon, namasyal daw siya dyan in the hopes na pagkakaguluhan siya ng mga Pilipino. Dalawa lang, sa kanyang mismong vlog to dalawa lang yung tao na sa kanya. Dalawa lang yung tao na nagpa-picture sa kanya. So ito isang indikasyon na ayaw talaga ng tao sa kanila. At saka bakit Hong Kong? Ito yung parang Pilipinas. Pagka dito ka nakapag-gather ng ganyan, na, alam mo yung weekend to, Coach Oli, very important sa mga Pilipino yung weekend. Isang buong linggo nagtatrabaho yung mga yan. Hard labor yan, Coach. Kung makikita mo sa mga video, yan yung mga tumatawid sa mga bintana para lang makapaglinis ng mga bintana. Itong mga kasambahay natin dyan sa Hong Kong, importante yung linggo na yan sa kanila para makapagpahinga, magawa yung kung ano man yung errands nila, makausap yung mga pamilya nila. Pero alam ba ninyo na they spent itong isang buong araw na to? Napakaswerte nung nakapasok sa loob. Pero yung mga hindi nakapasok sa loob, they spent the whole day diyan sa labas ng stadium. Para lang, baka sakali pa to, hindi pa to sigurado. Sumugal sila na magstay sila doon, baka sakali masilayan nila yung pinakamamahal nilang presidente. So kung ano yung pagtanggap ng mga tao dito kay Pangulong Duterte, sigurado tayo na yan din ang boses dito sa Pilipinas. Bakit? 70% ng mga Pilipino nire-represent ng mga nandiyan dyan sa Hong Kong. Mga mahihirap na pamilya. Ang liliit lang ng sweldo ng mga ito. Meron pa ngang nagpadala pa ng prutas sa atin, Coach Oli, iabot daw kay Pangulong Duterte itong prutas na to. Alam mo yun, na parang alam naman nila na imposibleng mangyari yun, pero ginagawa pa din nila dahil ganon nila kamahal si Pangulong Duterte. At hindi lang si Pangulong Duterte, Coach Oli. Grabe din ang sigaw ng tao kay Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang nagpapasalamat sila kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ipinahiram ni Pastor Apollo Kibuloy yung isang buong araw supposedly na service nila. Pinahiram nila dito sa event na to. Na dapat nagpipraise sila during those times. Lahat ng gastos nito. Oo, sa Kingdom of Jesus Christ, sa paghihirap ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya talagang salamat sa KLC and KOJC, KLC of Hong Kong and KOJC, dahil napasaya ninyo yung mga kababayan natin. Ano yung isang fake news? Coach Oli, binayaran daw ang mga nandirito, 300 Hong Kong dollars each, kaya daw dinagsa. Pero on the other hand, sinabi din nila na puro KOJC members yung nagpunta. So, it's conflicting. Congressman Chua, ayan na, barbers. Kasama mo mismo nagpapakalat ng fake news. Yan ang imbestigahan mo. Mantakin mo, saan ka kumuha ng intel na nagbayad? Sinabi mo sa media, hindi mo muna kinumpirma. Kami mismo nandiyan dyan. Walang ganyan nangyari. Wala nga libreng pagkain dyan eh. Ang meron nga lang pagkain yung mga attendees, yung mga VIP eh. Pero yung mga tao dyan, kaya nga ang unang sinabi nung showmaster na maghapon to. Pag lumabas kayo, di na kayo makakapasok. Siguraduhin ninyo na may sapat kayong tubig at saka pagkain kasi hanggang hapon itong event natin na to.
Kapag kayo lumabas para bumili ng pagkain, hindi na kayo makakapasok. So ganun yung sitwasyon dito. So saan kumukuha ng kapal ng mukha itong Congressman Chua na ito para sabihin na binayaran yung mga tao dito? Binayaran tapos members? Meron bang ganun? So ano ba totoo? Puro miyembro ng KOJC itong mga nandito o binayaran? Isang kasinungalingan lang dapat. Kasi panoorin niyo yung speech ni Banat Bay. Ang speech ni Banat Bay, pinataas niya lahat ng kamay ng mga KOJC members. Kasi alam ni Banat Bay na yan ang gagawing tawag dito, paninira ng kabilang kampo Propaganda. Pinataas ni Banat Bay lahat ng kamay ng mga taga-KOJC. Nagsakripisyo yung mga taga-KOJC na hindi sila magpunta dito para talagang magpunta yung organic na mga OFW. Tumaas ang kamay lahat ng OFW. Halos lahat. Sinong taga Luzon, sinong taga Visayas, sinong taga Mindanao, lahat nandiyan dyan. All walks of life nandiyan dyan. Tapos sasabihin ninyo na ganun kababaw ang tingin nyo, ganun kababa ang tingin nyo sa mga OFW, kayong mga kongresista na supposedly nire-represent ninyo itong mga OFW, pero sinasabi nyo na mga bayaran sila, 300 Hong Kong dollars. How dare you? Nagtatrabaho itong mga tao dito ng marangal, nagpapakita sila ng kanilang saloobin ng marangal, tapos sisirain nyo yung reputasyon nila. Diba, Coach Oli? Dagdagan mo yan bago natin ipasok itong ating balita. Ako yung sinasabi nila na mga bayaran to ng, binayaran to ng 300 Hong Kong dollars, ako sa tingin ko lang, Baka yung iba dito, Coach, mas malaki pa sa $300 yung ginastos dahil yung iba dyan nag-hotel pa. Hindi, posible pa nga. Pwede pa nga yan. Kung sakali lang gustong pagkakitaan to ng KOJC, pwede pa. Baligtad. Yung mga tao yan, handang magbayad dyan ng 300, makapasok lang. Sigurado ako. Pero walang nangyaring ganon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo kailangan insultuhin yan ang Congressman Chua na ang mga taga Hong Kong ay dahil sa 300, sasayangin ang buong araw. Hindi po ganyan. Sana wag pong insultuhan na ganyan. Sa katunayan, handa pa yan magbayad hanggang siguro 1,000. Makapasok lang dyan. Talagang grabe. Grabe po ang, alam mo, dapat andyan kayo para, kasi iba yung kwento, iba yung na-experience nyo yung sigaw ng taong bayan. Nung pumunta nga ako doon sa kwarto, meron akong nakitang ando doon yung isang tumatakbong senador ng PDP. Nilapitan ko agad at kinongratulate ko, sabi ko. Coach Oli, 8-hour Sure win event na to. yan. Coach Oli, 8-hour event to. Nag-aantay sila. Hindi, katunayan ngayon, tapos na eh. Tapos na, umihi na lang si PRRD, kaya sabi mo iconic. Yung pagsilip niyang yan, magiging iconic yan. Nasa history natin yan. Hindi mawawala yan yung, grabe yung pagsilip na yon, sigawan. Pero ako nung dumating si BP Sara na wala sa schedule, hindi plinano, doon pa lang, yung sigaw pa lang ng taong bayan, Makikilabutan ka, Coach ay Oli, no? iba talaga. Totoo yan. Actually, medyo medyo mangiyak-ngiyak ka pa nga dahil nakikita ko yung iyak ng Pilipino dahil hirap na sila eh. At nakikita nila ang Duterte ang talagang hero. Sila na lang ang makakabago ng sitwasyon natin. Ito, malabo ng, Boss Dada, Jay Guevara, sa tingin ko malabo ng matalo ang mga PDP senators. Straight na to. Panalo to, sure win to sa tanggap ng tao. Hindi lang naman kasi Hong Kong yan eh. They represent The whole, lalo na yung mga OFW. Iba ito. Iba to. Hindi ito yung mga mayayaman na OFW, ha? Oo. Ito yung mga talagang hikahos din ng mga OFW na kailangan nilang pumunta dyan, magpaalila para lang maitaguhin yung mga pamilya nila rito. Gaya na sabi ko, nakikita nila yung ganda ng bansa nila dyan, yung bansa ng Hong Kong, tapos yung bayan natin. No? Pero kita rin nila eh. Gising na ang taong bayan, hindi na natin ito mabubudol. Para sa kanila, laban na po ito ng mabuti at masama. Laban na ito ng Duterte at Marcos. A vote doon sa mga senatoriable sa kabila is a vote for Marcos. So definitely, hindi na sila talaga boboto ron. Itong straight na to, alam mo, pinag-iisipan na lang ng taong bayan ngayon, sino yung tatlong idadagdag? Kasi shampoo ito eh.
Yun na lang iniisip nila sino yung Si tatlong... Dr. Mata, yan pang 10. Kasi kasama natin dyan si Dr. Mata. At least, meron tayong 10 na. doktor sa, meron tayong doktor sa Senado. Kasama po si Dr. Mata. 10 na yan actually. Na-late lang daw siya kaya hindi siya naisama sa Sama, PBB. So, 10 na pala, 10 na, dalawa na lang. Personal na siyang in-endorse rin ni Pangulong Duterte kahapon. Napakaganda